Sa nasabi nga pong death anniversary ng superstar na si Nora Honor, dito na nga lumitaw ang issue between sa magkapatid na si Lotlot de Leon at Ian de Leon. Napansin kasi ng mga netizen na magkaiba ang pagdiriwang ng death anniversary habang si Ian ay nandoon sa libingan ng mga bayani. Ito namang si Lotlot de Leon ay hindi nagdiwang ng anibersaryo doon kundi silang magkakapatid. Bukod kay Ian ay humiwalay at sa isang church nga po nag-alaala ng pagpanaw ng kanilang ina. Samantala, dahil sa isyung yon ay lumitaw na nga kung bakit at ano nga ba ang dahilan na hindi nag-uusap ang magkapatid na sina Lotlot at Ian na napakatagal na nga pong tinatanong especially ng mga fans. At ano nga ba talaga ang naging issue dito? Well, mula sa naging post ng The Philippine Entertainment News Facebook page, nagsalita na si Lotlot de Leon upang linawin at bigyang diin ang nasabi nga pong naging pahayag ni Ian de Leon tungkol sa Nora Honor Enterprise and Nora Honor Foundation. Ang naging ugat ng issue at ang latest development. Mas lumalim ang issue dahil sa sinabi ni Ian na siya raw ang solar heir ng kanilang ina na si Nora Honor. Dahil dito, naglabas ng statement ang kampo ni Lotlot. Sagot ni Lotlot ayon sa kanyang FB post plus confirmed reports ayon sa kanyang legal counsel. Hindi siya involved sa ginawa ni Ian na foundation at negosyo. Hindi siya kinonsulta sa mga plano. Maliraw na ginagamit ang pangalan niya sa proyekto. Nilinaw niya na hindi siya habol o habol ng mana. Nilinaw din ni Lotlot de Leon na wala ng anumang legal statement na iniwan ang kanilang ina. May isa pang mahalagang detalye, nasaktan daw si Lotlot dahil itinanggi ni Ian na alam niya ang isang foundation na ginawa nila noon. Ang estado ng kanilang relasyon ngayon, hindi sila nag-uusap ngayon at may malinaw na distance at tensyon. Hindi lang ito simpleng tampuhan, nagiging legal at public issue na dahil sa mana estate ni Nora Honor. Control sa foundation at legacy, pagkakaiba ng bersyon ng magkapatid. Ang pinaka bottom line nito, may bagong sagutan na publicly. Nagsalita na si Lotlot laban sa claims ni Ian, hindi pa rin sila okay hanggang ngayon. Umiikot ang issue sa mana at pamamahala ng legasiya ni Miss Nora Honor. Okay. Pagdating po sa legalities, number 1, sino nga daw bang may karapatan sa mana? Sa ilalim ng Philippine law or civil code, ang mga lehitimong anak ay automatic na heirs, kasama rin ang legally adopted children. Si Ian ay biological child, sina Lotlot at iba pa ay mga adopted children ni Nora. Pero legally, pantay ang karapatan ng adopted at biological children. Ibig sabihin, hindi pwedeng i-claim ng isa lang na sole heir kung walang valid na dahilan. Posible bang maging sole heir si Ian? Oo, pero may kondisyon. Mangyayari lang ito kung may valid will, last will and testament si Nora Honor na ayon nga kay Miss Lotlot de Leon ay walang naiwan. At doon ay si Ian lang ang piniling tagapagmana. Kung ang nakakalagay sa last will ay si Ian lang talaga. Pero kahit may will, may tinatawag na legitimate or legit time. Ito ang hindi pwedeng tanggalin sa ibang anak. Ibig sabihin, kahit may will, may parte pa rin dapat sina Lotlot at iba pang anak. Tungkol naman sa foundation at negosyo, dito nagiging mas komplikado kung si Ian ang nag-set up ng foundation or enterprise at siya ang nag-register nito, may control siya sa operasyon. Pero hindi ibig sabihin na siya lang ang may karapatan sa estate ng ina nila. Kung ginamit ang pangalan ni Nora, pwedeng mag-object ang ibang heirs like Lotlot, lalo na kung walang consent. Bakit nga ba may lakas ng loob si Lotlot na magsalita? Dahil legally, may equal standing siya bilang anak, pwede niyang i-challenge ang claims ni Ian, controls of properties, paggamit ng pangalan ng ina nila. So, sino ang mas may lamang sa batas? Pantay sila. Pero sa aktual na sitwasyon, may advantage si Ian kung siya ang may hawak ng documents, properties. Siya ang unang kumilos foundation negosyo, may laban si Lotlot kung walang malinaw na will, may exclusion o unfair na nangyayari. So, real talk at pinaka-importante sa ganitong kaso, hindi ito natatapos sa sino ang tama sa interview, nauuwi ito sa legal settlement o minsan sa korte.
Bottom line, walang automatic sole heir kung maraming anak, equal ang adopted at biological children, kailangan ng legal proof, will documents para maging valid ang claims, kaya umiinit ang issue, may conflict sa control plus legacy plus ang images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.